Parang kailan lang nang huling nagharap sa taas ng ring ang self-proclaimed TB na si Floyd Mayweather Jr. at ang ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao, sa di natin namamalayan ang laban ay nangyari 8 taon na ang nakalilipas. Sa kasamaang palad, ang anumang pagkakataon na makita ang dalawang pinakamahuhusay na boksingero ng modernong panahon upang magsagupaan sa ibabaw ng ring habang sila ay nasa kani-kanilang prime pa ay napatunayang napakahirap na mangyari para sa maraming mga kadahilanan mula sa hatian ng pera at sa drug testing. Ngunit ngayon ay may usapan na ang dalawang icon na muling maghaharap ngayon nasa higit 40s na ang edad nila. Ito ay hindi nakakagulat dahil pareho silang lumaban sa eksibisyon kamakailan lamang sa taong ito. Ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na naibalita na sila'y muling maglalaban. Maging ang kanilang laban noong 2015 ay naganap ng mas huli kaysa sa dapat itong mangyari. Ang laban ay pinagtatalunan noon pang 2009 at noon pa man ay itinuturing na may potensyal na maging pinakamataas na kita na laban sa kasaysayan ng prize fighting. Sa huli, ito ay simula lamang ng isang mahabang sayawan sa pagitan ng dalawang napakahusay na boksingero na magtatapos sa nakakadismayang super fight of all time para sa ilang boxing fans. Sa ating henerasyon ito ay maikukumpara sa laban ni Muhammad Ali versus Joe Frazier, ngunit ang resulta ay kabaliktaran sa inaasahan ng mga nakakaraming boxing fans sa buong mundo. Ang laban, na naganap sa MGM Grand sa Las Vegas noong May 2, 2015, ay naayos sa wakas dahil sa isang pagkakataong nagkita ang dalawang fighter sa courtside sa isang laro sa NBA sa pagitan ng Miami Heat at Milwaukee Bucks. Higit pa rito, inanunsyo ng WBC na ang mananalo sa laban ay tatanggap ng isang brilyante at emerald-encrusted belt na nagkakahalaga ng $1 million, habang inanunsyo ng WBA na ang mananalo ay bibigyan ng Man of Triumph Trophy at isang gold-plated na Super Champion belt. Sa opening round ng laban, inaasahan ng mga manonood ang magandang laban sa paniniwalang ang laban ay maaaring aktual na tutugma sa hype. Sa panimula ng laban nagpakita ng hindi karaniwang bilis si Floyd Mayweather, habang pinag-aaralan ang galaw ni Pacquiao, sinubukan ni Pacquiao magpaulan ng maraming suntok kasama ang mga body shots. Ngunit masyadong mabilis tumakbo si Floyd Mayweather, habang nagka-counter punch, at niyayakap nito si Pacquiao bago ito magpakawala ng mga suntok. Sa ring, nagawang iwasan ni Mayweather at nalampasan ang mga atake ni Pacquiao sa 12 round sa pamamagitan ng pagtakbo at pagyakap kay Pacquiao. Kahit naging boring ang resulta ng kanilang laban, ang mga numerong nabuo nito ay stratospheric pa rin hanggang ngayon. Ang laban ay record-breaking pagdating sa pay-per-view buys sa revenue and late gate. Umabot sa $72 million ang kita mula sa benta ng tiket sa MGM lamang, habang higit sa 437 ang kita mula sa 4.6 million pay-per-view buys. Natinalo ang dating record na $2.48 million pay-per-view buys sa laban ni Mayweather at Oscar de la Hoya noong taong 2007. Lumipas na ang 8 taon mula nang huling maglaban ang dalawa. Sa tingin nyo ba ay magiging maganda na ang resulta kumpara sa unang laban kung matutuloy ang planong rematch nila sa December ngayong taon? Kung kayo papipiliin saan nyo gustong maglaban ang dalawa, sa exhibition o sa pro boxing? I-comment na yan sa baba at babasahin natin. Pero bago yan, sana ay suportahan nyo ang ating munting channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong upload na videos. Maraming salamat po.